Oh guys, papunta na po tayo kay Itoy. Ma'am, saan po yung bahay ni Itoy rito? Itoy po. Diretso pa. Ayun sa may mga bata. Thank you. Yun. So yun, napagtanong tayo. Napunta na ako dito kaso medyo matagal na eh. Ngayon lang ulit ako nabalik dito sa kanila eh. Yun. Ang bahay rito ni Itoy. Ang bahay ni Itoy dito. Dito ba? Ayun, yun. Narito na po ako sa bahay ni Itoy. Yung interview natin sa banda. Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or as substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. Good day mga team Kamosiko. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Brian the Sax. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe po, paki-like. Guys, paki-share na rin po sa ating mga Kamosiko para makita po nila tong Project Rising natin. And please paki-click na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. And right now guys, shoutout po muna tayo doon sa mga nag-comment last time sa video natin. Shoutout kay Emil Valdivia. Tingin ko anak to ni Chomits. Kay Henry Kenneth Mesa. Shoutout brother. Sabi niya ayos. Shoutout kay William. William Tel Alay. Sabi niya, you're a user. Claim my reward. I'm telling you, William is my name. Peace bro. Ayos ah. Parang si parang Willie ba to? Parang hindi, tingin ko ito yung kaya sinasabi niya claim my reward yung intro nung video kasi William Tell yun eh. Yun. And shout out kay Higher Notes. Ayos, mukhang to, is either trumpet or sax to. Higher Notes eh. Sabi niya, sana umabot ako sa ganyang edad na nakakatugtog pa ako. Buti po naisipan yung ganyang content. Proud to be a musician. Thank you brother, na-appreciate mo yung ating content. Now proceed na po tayo. Ano po mga Kamosiko? Hindi lang naman sa pag-solo or pagiging soloista nakikita ang isang mahusay na musikero or isang musikero. Alam nyo, minsan kailangan din mayroon kang puso or yung pagmamahal sa musika. Kasi may mga nagmusiko lang na example, family lang dahil angkan, kaya nagmusiko. Pero pagtatanong nyo, ba't may magaling? Minsan kasi may genetics na tinatawag, nasa dugo nila. Pero iba kasi may pagmamahal sa musika. Alam niyo po, kaya po hinahaan tong tao na to dahil sa pagmamahal niya sa musika. Alam niyo po ba na napakarami na ng batang naturuan ito? FYI, ang banda po nila ay Pila Pila Youth Band. No. Dito sa bayan ng Binangonan. And meron po tong member na mahigit sa 30 na kabataan. And halos lahat, alam ko siya, nagturo doon at nagbalak nito. Kaya alam nyo, grabe guys,
Kung wala tong pagmamahal sa musika, di ba? Paano ko makapagturo ng ganong karami? Ako, naranasan ko magturo. Masakit sa ulo yan. Lalo may mga bata makukulit. Di ba? May matigas sa mukha dyan na tuturo ka, tatakbo, aalis. Di ba? May ganun eh. Pero because of passion, dedication sa music, pagtuturo, gusto mo i-share yung nalalaman niya. Pero mo ganun karami naturuan niya. Yan lumaki po tong, if I'm not mistaken, lumaki tong Pila-Pila Youth Band dahil sa isa sa pagtuturo niya. Ay kasama na rin syempre yung anak niya na inaasahan na rin ngayon sa banda nila. And take note guys, sa Pila-Pila Youth Band, inkargado rin po siya. And imagine, paano niya napagsabay kaya yung pamumuno ng banda, pagtuturo, at mag-guide pa yung anak niya para makatapos ng karera. Di ba? Pag-iisipin mo, parang ang hirap gawin nun, no? Paano niya na-balance bilang ama? Bilang ama ng banda, bilang ang magulang, yung sitwasyon na yun, di ba? Mamaya alamin natin. Kaya alam nyo mga musiko, masasabi natin na isa tong mabuting ehemplo at leader. Kaya masasabi ko po na isa na rin po siya sa haligi ng musika dito sa bayan ng Binangonan. Siguro, without further ado, pinapakilala ko sa inyo ang mag-amang Harrison aka Itoy Gondreños and ang kanyang anak na si Harrison Gondreños. Wala pa natin. Bro, isa. Pati naman kayo ng mga viewers natin. Hello po, and ako po si Harrison Gondreños and tapos po ako ng Electronics Engineering sa RTU Pasig. And sa kasalukuyan po isang trabaho ko is Service Engineer. Ay, ako naman po. Ay, okay pa lang. Ako naman po si Harrison Gondreños. Nandito po tayo sa taga-Pila-Pila po tayo. At Ito, sige. Pero okay lang. Ayan. Pero okay lang, tawagin ito pre Itoy. Kasi Pwede masanay naman ako po. tawagin siya Itoy. Pwede naman po. Ngayon ko lang Pwede naman sinalaman po. yung pangalan niya Harrison. Kasi mas kilala ko siya matagal na ng Itoy. Kaya sabi ko, Hollywood pala yung pangalan nito. Right, Itoy, bilang tatay, paano mo pinagsabay ang pagtutok sa banda at pagsuporta sa pag-aaral ng anak mo? ano po talaga, kailangan po talaga natin yan. Kasi po, siyempre, wala naman po tayong pagkukunan, kundi naging hanap buhay na po natin ang pagmumusiko. Kailangan po natin gumawa ng ganito, pagsabayin po, kasi po, ilan po na naiisip kong paraan para mapag-aral ko ng mga anak ko. Siyempre, kasama ko rin po ang anak ko pagtugtog. Yes, yes. Kung di nyo po alam kung saan po kami natatapo na banda, kung saan po kami natatapo na lugar, Batangas, Bulacan, Pampanga, nalilibot po namin ng Pilipinas para lang po tumugtog. Grabe. Hindi nyo po alam, ito naman pong anak kong ito, bago po na nakatapos sa pag-aaral, matinding hirap din po anong nangyari sa kanya. Siyempre, kung ano pong hirap ng ama, yun yung hirap ng anak. Anong naging reaction mo nung siya, nakatapos ng pag-aaral? Ay, And syempre, engineer pa yan. Oo, siyempre, proud po tayo. Yun, tama. Kasi sa nangyari po dito sa atin, lalo po tayo pandemic, medyo nahirapan nga rin po ang anak ko. Tsaka siyempre, kasi pandemic po tayo ngayon, dati. Tama. Kaya siya po ay nagtiyaga para makatapos po yung bata. Yun po ang naging natin ngayon. And siguro, tanongin din natin si Harrison. Harrison, mahirap bang pagsabay ng pagtugtog at example, pagiging musiko at saka bilang estudyante? Paano mo to nagawa? Yung parang perspective ko dyan sa pagmumusika at saka estudyante, mas mahalaga na tapusin nyo unahin nyo yung pag-aaral kaysa yung sa pagmumusiko. Siyempre, nandun na tayo sa pag-aaral tsaka musiko. So, kailangan nating
pagsabayin yun nang hindi naapektuhan yung pag-aaral natin. Then yung pagmumusiko naman is nandyan lang naman yan. Yes. So may oras tayo, halimbawa sa isang araw, kailangan natin mag-practice ng kahit 1 oras or 2 oras pagkatapos ng pag-aaral natin. So parang ganun yung naging nangyari sa akin. And then yung college ako, kasi nung high school and elementary medyo hindi pa masyadong stricto yung mga ano natin, mga about sa grades natin. So, mas madali kung, halimbawa, sabihin ko sa mga teacher ko na, ma'am, may mga ganito kung ano, kailangan ko tumugtog sa gantong araw para kinabukasan is meron akong pambaon. So, tinatanong ko yung mga teachers ko kung, ma'am, may quiz ba tayo bukas? Sir, may quiz ba tayo bukas or may test? Pag sinabi nilang wala, pwede akong absent. And then, yung mga notes ko is hingin ko sa mga kaklase ko. So, ganun yung nangyayari sa akin nung high school and elementary. And then, nung college, dun ako medyo parang naglaylo rin sa sa banda kasi kailangan kong mas tutukan yung pagka-college ko and then yung course ko na engineering. So, medyo Bukan mo lang kasi sir. mahirap siya pag hindi mo siya pagtutuunan ng pansin or di mo siya lalaanan ng oras. So, paminsan-minsan na lang ako na sasama sa banda or na tawag doon, na pagtutuunan ng pansin yung banda. Pero di ko umayaw sa banda para lang sa, syempre nakakatulong pa rin yun sa pagka-college ko. So, ganun yung way ko ng pagbabalance ng pag-aaral and ng pagbabanda. Pero may mga panahon ba na, example, naisip mo, eto na lang kaya, tigilan ko na kaya yung sample, yung pag-aaral, tigilan ko na kaya, magmusiko na lang kaya ako, or wag na kaya ako magmusiko, focusan ko na lang to, and yun, mga ganong bagay na para bang gusto mo i-give up yung isa. May dumating ba sa iyo mga ganong punto? Sa ganun po is hindi ko siya naisip na bitawan yung kahit isa doon sa pag-aaral and pagmumusiko. Hindi ko siya inisip na bitawan na dahil kung hindi ka mag-aaral and hindi ka makatapos is mahirapan ka makakuha ng trabaho or kahit sa pag-a-apply ng mga related sa music is mahirapan tayo mag-apply dahil hindi tayo tapos ng pag-aaral. So, kailangan natin tapusin yung pag-aaral na nag-aaral din tayo ng music. So, pares lang naman yun pag-aaral and then pag-aaral ng music. So, yun, wala akong binib up doon sa dalawa. Pero kasi minsan iba-iba tayo ng ng attitude. Siguro yun yung attitude kasi minsan sa sa mindset Ang maganda sa kanya, kaya niyang pagsabayin. Ako kasi ako lang to Pag kasi ako may ginustong example, nahilig ako sa gitara. Example lang, ako yun para ang ginagawa ewan ko sarili ko na kasi yun pag ako nahilig sa gitara example kakalimutan ko na to isa focus muna ako to hanggat hindi ko siya natututunan ng gitara na to hindi ako titigil pag natuto na ako saka ako babalik kaya siguro kanya na mindset nakaganda sa kanya ang ganda ng mindset niya and siguro tanongin mo natin si tatay sa kabilang banda ano naman ang inspirasyon mo bilang tatay sa nakamit ng anak mo na si Aison nung matapos niya yung kanyang karera? Ako po yung proud na proud talaga sa anak ko kasi nasabi ko sa kanya na nak, magtiyaga ka kasi walang ibibigay sa yung papa mo kundi ito lang, pagmumusiko lang. Tricycle driver lang din ng papa. Sabi ko sa kanya, magtiyaga. Yes. Kasi kung gagaya sa akin, wala. Oo, wala. Totoo naman yun. Wala talaga. Sabi ko, nak, magtiyaga ka. Sabi kong gano'n. Nung una nga, ayaw pa niya magmusiko Natanong ko, anak, magmusiko ka. Ayaw ko papa. Aba, anak, hindi pwede kasi wala akong bibigay sa iyo, wala akong papamana sa iyo. Kundi ito lang, pagmumusiko. O, diba? Tama. Karunungan din. Ayun naman, matuto naman siya. Pinabuti naman niya. Oo. Kaya kudos din kay Aison. Kaya nga. Pinapalakpakan niya. Kaya nga. Kudos din. Anak ko. Diyan ako proud na proud sa anak ko ngayon. Sabi ko, pagka naman nakatapos ka, anak, hindi naman para sa amin yun. Tama. Para sa inyo yan. Tama. Bilang magulang, gabay lang kami.
Paano ba naman nagbago yung ano nyo, yung relasyon, yung samahan? Oo. Kasi, kumbaga, paano nagbago yung samahan nyo? Minsan kasi pag laging magkasama, minsan di ba, iba nagiging magbarkada na lang. Ano ba, mas tumaas ba yung respeto niya sa'yo? Mm. Or para ba naging barkada na lang yung tingin niya? Ano, paano yung naging samahan niyo? Pagka naman kasi kami nasa banda, medyo ano lang naman kami. Parang Kasi nakikita kaibigan ko, lang. di ba, parang lahat tata ng tugtog, magkasama kayo. Eh, no? Oo, lahat nga. Kasi Di nga. ba nakita nag-iisa Oo, eh. kasi siyempre, ako wala akong trabaho. Pagmamusiko lang. Kaya ako pinagmusiko mga anak ko para makatulong ko rin Tama. sa buhay namin. Dalawa yan kasama ko dati. Eh, sabi ko, sayang naman, ako kumikita, hindi naman dalawa. Marunong naman sila magmusiko. Yes. Sinama ko na rin para makatulong na rin sa pamilya namin. Yes, oo. Oo, malaking bagay yan. Laking Siyempre, tulong isip yan. ko, party ko, imbis na isa lang, magiging 3. Yun. Di ba? Ayun ang mga purpose laking dun eh. tulong yan. Hindi lang sila kumikita, lumalawak pa ang kanilang pagsasama sa mga Yes. sa mga iba, dumadami ang barkada, pamilya. Tama, Ngayon, tama. di ba? Shoutout nga pala dyan sa mga dati namin kasama Ayun. sa banda. Okay lang, bahingan natin ng tugtog, kahit konti lang na tugtog si, sino ba? Ikaw ba? Si Jason? Jason na lang Si po, Jason. Jason. Ayan, para naman. Bahingan natin siya, kahit konti lang, di ba? Ayun. A few moments later. So yun guys, trombone po siya pero kasi naiwan niya yung trombone sa opisina nila kaya grabe nag-iip yata ito sa opisina nila kaya yun sabi yung passion sa music eh. Kaya barito na lang po yung namin yung yung gagamitin niya ngayon. And siguro pakinggan natin si Jason Gendrenis. Bro. So yun guys, Jason, salamat, pinagbigyan mo kami. Eh ngayon, tayo, pastok, Boy Abunday style. Ayan na. Ito, una. Depende sa inyo, sino gusto sumagot? Banda o profession? Parehas. Parehas daw. Mag-aral o makisama? Parehas pa din. Parehas pa rin, pwede. Oo. Mayroon pumili. Title ng solo ng trombone? Ay, kalisod. Kilalang conductor sa Pilipinas or kahit dito sa atin, sa Rizal? Si Maestro Vincent. Okay, si Sir Vincent. Okay, last na to. Ano ang mensahe nyo sa mga kabataan na gusto ring maging musikero at the same time gusto ring makapag-aral ng ibang profession? Ikaw muna, Jason. Yun. Doon nga sa mga mag-aaral na gustong magmusiko, gawin nyo lang yung kung anong gusto nyo, and then huwag nyo kakalimutan yung syempre pag-aaral. Yes, tama. Unahin natin yung pag-aaral natin. Kung nakikita nyo na naapektuhan yung pag-aaral nyo sa pagmumusiko, pwede kayong magpahinga sa pagmumusiko, pero huwag kayong aayaw. Yes. Hanggat, halimbawa, tumaas na yung grades nyo sa pag-aaral, pwede nyong balikan yung pagmumusiko. Kasi yung pagmumusiko naman is nandyan lang naman siya. And then mas mahirap na yung pag-aaral yung mawala sa inyo. Kasi mahirap bumangon kapag nawala ka sa sa pag-aaral. And then, ayun nga, sa mag-aaral ng pagmumusiko is hindi naman siya totally mahirap. Kailangan mo lang gabayan yung sarili mo and then lagyan mo ng konting sipag. Kahit araw-araw, kahit isang beses lang sa pagpapractice sa isang araw, yun lang kailangan natin sa pagmumusiko na to. Tama.
Si tatay naman. Ako naman po, kung meron po mga batang willing na magpaturo po sa akin, pwede naman po ako, willing naman po akong magturo sa mga bata. Basta ang ano ko lang po, kung halimbawa matuto kayo at gumaling, i-share nyo rin naman po sa iba. Huwag po tayo magiging Yes, makasarili. Yan po ang una-una ko sinasabi sa mga bata na tututo ng pagmumusiko. Kung kayo po'y gumaling, share nyo naman po sa inyo sa mga bata, sa iba na gusto matuto. Yan po ang ano ko sa kanila. Yun lang po. At saan nila pwedeng ma-reach yung Pila-Pila Youth Band? sa po dito lang po sa may page ko rin. Meron, Ayun, babanggitin yung page. meron po kaming Facebook page sa Facebook po. Pila-Pila Youth Band yung name po ng page namin. And then nandun din po yung mga sample na mga tugtog namin kung gusto nyong pakinggan. And then nandun na rin yung mga contacts namin, ng mga enkargado namin. Kaya feel kayong mag-reach sa amin, kumontak sa amin. And then yung pagtuturo pala namin ng pagmumusiko is libre, wala siyang bayad. So Wala po. mag-kontakin nyo lang kami and then ayun, pwede namin kayong turuan. Hindi naman. Dito po yan sa Pila-Pila Binaona Rizal. Shoutout, ba gusto kayo shoutout? Ako lang po. Shoutout po sa mga dati namin kasamang banda dyan. Gaya po ng Bulacan, Pulilan, Banda Yun. 1. Dito po sa Bawan, Batangas. Dati pong 98, ngayon 22 na po sila. Shout po kaya kay Kumaring Flor, kay Patricia Langilan. Ayan, Shout tapos out, po sa shout out. Bulacan, Banda 1, kay kay Jessie at Karen. Siya nga pala, si Gob. Si Gob na pala, Gob. Banda Malaya. Banda Malaya ng Pulilan, Bulacan. Yun. Shoutout, kay shoutout. Reyes Guerra ng Malolos, Banda Doblidos din ng Lagundi. Yun, shoutout sa inyo. Shoutout. Saka po dito sa Binangonan na banda ng Victory. Yun. At saka kay Sam. Asa, may interview ka rito ng Blessed ba yan? Blessed. Blessed. Banda ng Blessed. Blessed Unity, no? 12. 12 And sino pa? Ikaw, may shoutout ka, Ison. Doon. Wala naman. Dahil Sabi na lahat. nagbigay ng oras sa atin yung magama na to, bigyan natin ng konting pasasalamat. Yan, bigyan natin ng tigiso sila. Ayan. Tama-tama to. Pero Pasalamat lang sa magbibigay na ng time. Mga bata. Munting lang. tama-tama. Kailangan ko nga nito kasi may mga tinuturuan akong bago Ayun. ngayon, 16. 16 ko yung tinuturuan ko ngayon. Grabe, Tama-tama po ito. Ayan, yun Salamat, lang. Boss Yan. Brian. Ayun, thank you. And salamat din sa time. Tara ito. Salamat Thank po. you. Ison, salamat. And salamat din po sa mga viewers natin, yung mga ating mga kumusiko. And yun lang, siguro dito ko natatapusin ng aking vlog. Sana suportahan niyo po itong Project Rising, no? Ito po muli si Brian the Sax. Nag-iiwan ng kasabihan, kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam na may ginagawa ka. Yun lang po, thank you and God bless.